At nangyari, ng 7 taon, ng 5 buwan, ng 10 buwan, na ang ilan sa mga matanda ng Israel ay nagsiparoon, na sumangguni sa Panginoon, at nagsiupo sa harap ko. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, salitain mo sa mga matanda ng Israel, at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Kayo bagay na parito upang sumangguni sa akin? Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi ako mapagsasanggunian ninyo. Hahatulan mo baga sila, anak ng tao? Hahatulan mo baga sila? Ipakilala mo sa kanila ang mga kasuklam-suklam ng kanilang mga magulang. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ng araw na aking piliin ang Israel, at itaas ko ang aking kamay sa lahi ng sangbahayan ni Jacob, at pakilala ako sa kanila sa lupain ng Ehipto, na iginawad ko ang aking kamay sa kanila, na sinabi, Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Nang araw na yaon ay iginawad ko ang aking kamay sa kanila, upang ilabas ko sila sa lupain ng Ehipto, na dalhin sa lupain na aking itinaan sa kanila, na binubukala ng gatas at pulot, na siyang pinakamainam kaysa lahat ng lupain. At sinabi ko sa kanila, Itakwil ng bawat isa sa inyo ang mga bagay na kasuklam-suklam sa kanyang mga mata, at huwag kayong mga hawa sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ngunit sila'y nang himagsik laban sa akin, at hindi nakinig sa akin. Hindi itinakwil ng bawat isa sa kanila ang mga kasuklam-suklam ng kanilang mga mata, o nilimot man nila ang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Nang magkagayoy, sinabi kong aking ibubuhos sa kanila ang aking kapusukan, upang ganapin ko ang aking galit laban sa kanila sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ngunit ako'y gumawa alang-alang sa aking pangalan, upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa na kinaroroonan nila, na sa mga paningin nila ay napakilala ako sa kanila sa paglalabas ko sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy, pinalabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto, at dinala ko sila sa ilang, at ibinigay ko sa kanila ang aking mga palatuntunan, at itinuro ko sa kanila ang aking mga kahatulan, na kung isagawa ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat, upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ngunit ang sangbahayan ni Israel ay nang himagsik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan, at kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan, na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. At ang aking mga sabat ay kanilang nilapastangang mainam. Nang magkagayoy, sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila sa ilang upang lipulin sila. Ngunit ako'y gumawa alang-alang sa aking pangalan, upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa, na sa paningin ng mga yaon ay aking inilabas sila. Bukod dito'y iginawad ko naman ang aking kamay sa kanila sa ilang, upang huwag ko silang dalhin sa lupain na aking ibinigay sa kanila, na binubukalan ng gatas at pulot, na siyang pinakamainam kaysa lahat ng lupain. Sapagkat kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan, at hindi nagsilakad ng gayon sa aking mga palatuntunan, at nilapastangan ang aking mga sabat, sapagkat ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Gayon may ang aking mata ay nagpatawad sa kanila, at hindi ko sila nilipol, o ginawan ko man sila ng lubos na kawakasan sa ilang. At sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang,
Huwag kayong magsilakad ng ayon sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang, o ingatan man ang kanilang mga kahatulan, o magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, magsilakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at ingatan ninyo ang aking mga kahatulan, at inyong isagawa. At inyong ipangilin ang aking mga sabat, at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ngunit ang mga anak ay nanganghimagsik laban sa akin. Sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan, o nangag-ingat man ng aking mga kahatulan upang isagawa, na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. Kanilang nilapastangan ang aking mga sabat. Nang magkagayoy, sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila upang ganapin ang aking galit sa kanila sa ilang. Gayon may, iniurong ko ang aking kamay. Gumawa ako alang-alang sa aking pangalan, upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa, na sa paningin ng mga yaon ay inilabas ko sila. Bukod dito'y itinaas ko ang aking kamay sa kanila sa ilang, upang pangalatin ko sila sa gitna ng mga bansa, at panabugin sila sa mga lupain. Sapagkat hindi nila isinagawa ang aking mga kahatulan, kundi itinakwil ang aking mga palatuntunan, at nilapastangan ang aking mga sabat, at ang kanilang mga matay nakasunod sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga magulang. Bukod dito'y, binigyan ko sila ng mga palatuntunan na hindi mabuti, at ng mga kahatulan na hindi nila kabubuhayan. At ipinariwara ko sila sa kanilang sariling mga kaloob, sa kanilang pagpaparaan sa apoy ng lahat na nangagbubukas ng bahay bata, upang aking ipahamak sila, upang kanilang maalaman na ako ang Panginoon. Kaya't anak ng tao, salitain mo sa sangbahayan ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa ganito may nilapastangan ako ng inyong mga magulang, sa kanilang pagsalangsang laban sa akin. Sapagkat nang dalhin ko sila sa lupain, na aking pinaggawaran ng aking kamay, upang ibigay ko sa kanila, kanilang ang nakita ang lahat na mataas na burol, at lahat na mayabong na punong kahoy, at inihandog nila roon ang kanilang mga hain, at dooy kanilang iniharap ang nakagagalit nilang handog. Nagsuob rin sila roon ng kanilang pabango, at ibinuhos nila roon ang kanilang mga inuming handog. Nang magkagayoy, sinabi ko sa kanila, anong kahulugan ng mataas na dako na inyong pinaroroonan? Sa gayoy, ang pangalan niyaon ay tinawag na Bama hanggang sa araw na ito. Kaya't sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, nangagpakarumi baga kayo ng ayon sa paraan ng inyong mga magulang? At kayo bagay nagpatutot ng ayon sa kanilang mga kasuklam-suklam? At pagka inyong inihahandog ang inyong mga kaloob, pagka inyong pinararaan sa apoy ang inyong mga anak, nangagpapakarumi baga kayo sa lahat ninyong Diyos-Diyosan hanggang sa araw na ito? At ako bagay mapagsasanggunian ninyo, o sangbahayan ni Israel, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi ninyo ako mapagsasanggunian. At ang nagmumula sa inyong pag-iisip ay hindi mangyayari sa anumang paraan, na inyong sinasabi, kami ay magiging gaya ng mga bansa, na gaya ng mga angkan ng mga lupain, upang maglingkod sa kahoy at bato. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, walang pagsalang sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at ng unat na bisig, at ng kapusukan na ibinubugso, ay maghahari ako sa inyo. At ilalabas ko kayo na mula sa mga bayan, at pipisanin ko kayo na mula sa mga lupain,
na inyong pinangalatan sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at ng unat na bisig at ng kapusukan na ibinubuhos. At aking dadalhin kayo sa ilang ng mga bayan, at dooy makikipagkatuwiranan ako sa inyo ng harapan. Kung paanong ako'y nakipagkatuwiranan sa inyong mga magulang sa ilang ng lupain ng Ehipto, gayon ako makikipagkatuwiranan sa inyo, sabi ng Panginoong Diyos. At pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod, at dadalhin ko kayo sa pakikipagkasundo ng tipan. At aking ililinisin sa gitna ninyo ang mga mapanghimagsik at ang mga nagsisisalangsang laban sa akin. Aking ilalabas sila sa lupaing kanilang pinangingibahang bayan, ngunit hindi sila magsisipasok sa lupain ng Israel, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Tungkol sa inyo, o sangbahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: magsiyaon kayo, maglingkod bawat isa sa kanyang mga Diyos-Diyosan, at sa haharapin man, kung hindi ninyo ako didinggin, ngunit ang aking banal na pangalan ay hindi na ninyo lalapastanganin ng inyong mga kaloob at ng inyong mga Diyos-Diyosan. Sapagkat sa aking banal na bundok, sa bundok na kaitaasan ng Israel, sabi ng Panginoong Diyos, doon ako paglilingkuran sa lupain ng buong sangbahayan ni Israel. Nilang lahat, dooy tatanggapin ko sila, at doon ko hihingin ang inyong mga handog, at ang mga unang bunga na inyong mga alay, sangpu ng lahat ninyong banal na bagay. Parang masarap na amoy na tatanggapin ko kayo, pagka kayo'y aking naihiwalay sa mga bayan, at napisan ko kayo mula sa mga lupain na inyong pinangalatan, at ako'y ipaari ninyong banal sa paningin ng mga bansa. At inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka kayo'y aking ipapasok sa lupain ng Israel, sa lupain na aking pinagtaasan ng aking kamay upang ibigay sa inyong mga magulang. At dooy maaalaala ninyo ang inyong mga lakad, at lahat ng inyong gawa, na inyong pinagpakadumhan, at inyong kayayamutan ang inyong sarili sa inyong sariling paningin, dahil sa lahat ninyong kasamaan na inyong ginawa. At inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka ako'y nakagawa na sa inyo, alang-alang sa aking pangalan, hindi ayon sa inyong mga masamang lakad, o ayon sa inyong mga masamang gawaman, o ninyong sangbahayan ni Israel, sabi ng Panginoong Diyos. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, itingin mo ang iyong mukha sa dakong timugan, at magbadya ka ng iyong salita sa dakong timugan, at manghula ka laban sa gubat ng parang sa timugan. At sabihin mo sa gubat ng timugan, iyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking papagniningasin ang isang apoy sa iyo, at susupukin ang bawat sariwang punong kahoy sa iyo, at ang bawat tuyong punong kahoy, ang maalab na liyab at hindi mapapatay, at ang lahat na mukha na mula sa timugan hanggang sa hilagaan ay masusunog sa liyab. At malalaman ng lahat ng tao na akong Panginoon ang nagpaalab niyaon, hindi mapapatay. Nang magagayoy, sinabi ko, Panginoong Diyos, sinasabi nila sa akin, hindi baga siya ay mapagsalita ng mga talinghaga,